Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Good morning, Baby Toby. Uy, kamusta naman ang weekends mo? Ay, naglinis ako ng malala. Wow, congratulations! Ang saya ng buhay, Baby Toby, promise. So kakalinis mo lang last week, tas nga naglinis ka ulit? Ganun kasi yung therapy ko, Baby Toby. Oo nga pala, babae ka nga pala. Mahilig ako maglinis ng bahay. Tapos, ayoko kasi kasi kapag marami akong pag marami akong trabaho, yun yung nakakaligtaan ko. Lagi nagmamadali, ganyan. So kapag may time ako, talagang, naglilinis talaga? Talagang lahat ng sulok, kasulok-sulukan. Nililinis ko talaga, promise. Edi congratulations kung naglinis ka, no? Kung gusto mong maglinis ulit, yung apartment ko naman, pwede rin naman. Alam mo, minsan naiisip kong gawing yan, pagkakitaan talaga. Oh? Mahilig kasi ako mag-is-is, maglinis talaga. O ganito, ex-deal natin, ha? Ay ano? Kapalaw mukha mo. Ex-deal natin. Pero syempre, ang gagawin natin, ipopromote ko on-air yung service mo. Grabe. Tapos kapalit maglilinis ka sa Kaya ko rin gawin yan, Toby. Nakakaloka ka. Hindi, pero totoo. Ikaw ba? Kamusta naman weekend mo? Ayun, Biyernes ko malungkot na may kasamang masaya. Bakit? Malungkot kasi yung sahod ko nun. Buti na lang hindi ako uminom ng itong kape na to ng MX3. Kasi yung sahod ko nun, di ba, natanggap na nga natin yung sahod natin, di ba? Kasi linggo yung 10, di ba? So in advance. So maraming salamat to Ma'am Becca, di ba? Ma'am Becca, we love you so much. Kaso nga lang, itong bangko natin, ay bakit? yung bangko ng natin, di ba? Sa payroll natin, di ba? Ang nangyari, sinend ko yan sa sa isa ko pang account. Okay. Ngayon, di ba dapat instant yun? Oo. Ang nangyari, hindi dumating dun sa bank account ko. Bakit? Yung perang nilipat ko, tama naman, yung number, no? Tapos ayun, hindi dumating. Bakit daw? Tinawag ko ngayon sa dun sa bangko na yun. Customer service, Chinek nila kung tama daw ba yung number o tama naman daw. Diba? Tapos ayun, hintayin ko daw ng 5 working days. Bakit? Ayun nga nakakainis nga So hindi counted yung Sabado at Linggo dahil wala naman trabaho nun. So sa Friday mo kasi mo diba? Wednesday yan, mabilis naman yan kung mare-retract yan ng 3 days lang naman yan, minsan 2 days nga lang. Alam mo, ang saklap dito, nagdaan yung Sabado at Linggo nang wala akong pera. Ng empty pocket. Oo, alam mo, pumunta pa ako ng Imus nung Biyernes eh. Oo. So, di nangyari, yung budget ko dapat para sa babayaran ko doon sa bahay namin, no, gagasusin ko muna. Yun muna, yung gagamitin ko pang renta, pang kuryente, pang tubig, di ba? Tapos ginastos ko pa pang pamasahe ko, di ba? Tapos budget ko hanggat wala pa yung sahod. So, ayun. Alam mo, okay lang kasi at least meron kang napapaikot. Yan yung importansya talaga na meron kang naisusubi. Ayun nga meron kang naitatabi. Buti na lang talaga meron akong emergency funds. May emergency funds. Kaso nga lang, dapat, di ba? Yun lang nakakainis eh. What if hindi na siya bumalik, di ba? Babalik yan, hindi pwede direklamo natin. Ganun dapat, di ba? No? Siyempre. Nakakainis lang naman. Ang hassle eh. Hassle talaga yan. Pero anong explanation? Bakit daw nagkaganon? Walang sinabi eh. Alam mo, ito Baby Tobs, by experience, huwag kang makikisabay sa bangko or magta-transact with the bank kapag payday. Usually naman kasi, ganun talaga ginagawa ko. Kada dating ng sahod, nililipat ko. Tapos wala naman naging aberya. Doon lang talaga. Ayun lang. Pero yun lang may papayo ko sa'yo. Baka nasaktuhan ka talaga ngayong time na to. Pero wag po kayong halimbawa, sweldo ngayon. Alam mo na sa buong Pilipinas, parang half nun sa sweldo. Ganyan. Wag kang sasabay ngayon. So siguro mga tomorrow or the next day pa, ikaw makipag-transact sa bank. Lalong-lalo na kung online. Kasi sobrang daming ganap kapag sweldo day. Sobrang busy nila. Even yung system, kaya minsan nagkakaroon ng aberya. Kaya wag kang sumabay. Ganun pala yun. Oo. So now I know, next time, alam ko na ang gagawin ko. Siguro mga 3 hours lang.
Syempre, may mga due date din naman tayo. Kaya nga meron kang may emergency fund kay. Yun mo na yung gamitin mo. Tapos palitan mo na lang. Kaya nga siya emergency fund. Kasi kailangan mo siyang gamitin pag may emergency. Para saan pa kasi yan? ang hassle, lalabas pa ako, magwi-withdraw pa ako, pupunta pa ako, maglalakad pa ako. Ang daming movements. Alam mo yung tamad. Alam mo, ikaw naman yung mahahassle ng big time kapag hindi mo inintindi yun. Yun na lang ipagpasalamat mo na meron ka nahugot nung panahon na nagka-trouble ka. Yun yung huwag ka na ma-stress dyan. Okay lang yan. Pero masaya ako noon, nung Friday. Kasi nakapunta ako dun sa cafe ng asawa ng kuya ko. Ng kuya ko. Oo. Cafe Shinyu. Oy. Ay, nakita ko ang sarap ng burger. Nasaan yung take out ko? Ha? Sabi, nag-message ako sa'yo ha. Saan? Nag-comment ako. Kita mo, hindi ka nagbabasa ng comment ng Facebook. Kasi naman. Nag-comment ako, sabi ko, paki-take out ng burger. Thank you. Kasi naman, ano ba ginagawa ko nung Sabado at Linggo? Naglalaro lang ako noon. Hindi nga ako nagpe-Facebook noon eh. Basta yun, ang sarap na tingnan. Ang sarap doon. Saan yun sa Imus? Imus ba? Tama? Imus siya, pero nakalimutan ko kung saan mismo sa Imus. Basta doon yan sa Imus. Search nyo na lang, Cafe Shin. Review ka pa, tapos hindi mo alam kung saan mismo. Pero masarap yung pagkain doon. Kaya nga. Paano nga namin malalaman kung saan kung hindi mo alam kung saang lugar? Pumunta kayo sa Facebook page nila, nandun naman yun. Cafe Shinyu. Tapos search nyo lang yun sa Facebook. Tapos, makikita nyo doon yung video ko. Andun yun na yun. So para siyang family business nyo? Sa kanila lang. Hindi, pamilya ka rin naman eh. Ampon ka ba? Baka. Hindi. Oo, pamilya ka naman. Even ampon naman is pamilya. Pero natutuwa ko, ang sarap ng pagkain, ang sarap ng kape. Yung shrimp ali olio. Grabe, ang sarap. Alam mo kung bakit masarap? Kasi libre. Hindi. Hindi, nagbayad ka? Oo. Ay, okay. Akala ko. Tsaka ate ko. Deal. Ay, hindi. Sorry na. Hindi. Business is business, kahit pamilya yan. Ay, nako, susuportahan natin yan. Pero yun na nga. At some point, libre rin naman kasi ate ko nagpadala ng pera. Kasi yung anak niya kasi, yung pamangkin ko, second honor. Ay, Di ba, panis? Nagmana sa akin, nakatalinuhan. Sus. Mukha ka naman. Uy, oo. Grabe, pilit na Oo pilit nga, ah. oo Ano nga. sa bobo? Hindi nga. Wala akong sinasabing, ayan na naman po siya. Nangunguna na naman. Para kasi yung pag-aasay mo. Oo. Parang bobo-bobo mo. Hindi nga. Ano naman sinasabi? Diyos Minsan ko. nakakasakit na yung expression mo eh. Ano? Well, ikaw ang bahalang niyan, mag-translate niyan sa'yo. Hindi ko responsibilidad ko ano yung pagkakaintindi mo. Di ba? Oh. Ramdam ko yung pagkabobo ko. Wala tayong magagawa dyan. Pero yun na nga. So yun, shoutout nga pala dyan sa Cafe Shinyu, no? Hello. Hello, ang sarap ng pagkain nyo. Baka naman, no? Baka naman, matikman natin yung burger. Parang ano yun no? Parang chicken burger ba yun? Ano siya? Ebi. Oh my gosh, Ebi. Seafood siya. Prawn shrimp. Yun. Shrimp. So masarap yun. Tapos meron pa doon chicken tonkatsu ba yun? Basta chicken naman. Huwag yung kukuring pagre-review si Toby. Alam ko yun nung nakaraan. Kakalimutan ko lang ngayon. Okay? Pero masarap, oo. Tsaka yung shrimp ali olio. Grabe. Ayan. No. Basta dyan yan sa Cavite. Sa Cavite. Imus. Etibac. Wow, alam mo na yung Etibac? Oo. Di ba binabaliktad lang naman? Oo, ganun kasi kami sa Cavite. Oo, binabaliktad namin yung mga bagay-bagay. Oo nga. Di ba? In fairness. Uy, alam mo, hello, good morning po sa mga taong ngayon palang papasok. Late sila dahil akala nila walang pasok ngayon. Yun nga eh. Oo. Uy, may pasok ngayon ha. Si Cara. Si GK, ang ginawa. Nag-message. Pagkagising ko, may PM sa GC natin. Oo. Sa Bagong Pangga, nakalagay doon, may pasok po ba? Meron. Wala namang memo. Ay, nag-reply ba? Wala. Nakalimutan ko mag-reply. Dapat re-reply ko. Pero wala naman nag-reply sa kanya ng wala pa. So, ibig sabihin meron. Cara, may pasok kayon. Hindi kasi may nag-circulate daw na memo na panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sabi, walang pasok doon. Permado din yun nung kung sino man dapat pumirma. So, ngayon siya lumabas dahil sa mga masasamang loob. Diba? Kasi nga naman, diba, kapag kasi ang mga Pilipino, diba, nakaisip ng, or nakakita ng walang pasok, i-share ka agad dyan. At kahit na yung date 2022, 2021, i-share ka agad dyan. Ang dali na rin kasi. Bakit? Kasi tayong mga Pilipino, addict tayo sa mga walang pasok na post. Diba? Pag nakita walang pasok, ay walang pasok kami. Pero nakita yung date, ay 2022 pa pala. Oo. Pero alam mo, ang walang
walang pasok ngayon yung mga judge na babae. Bakit? Kasi permado ngayon, ngayong araw na to, na wala talagang pasok yung mga judge na babae bilang Women's Month. So, kung ikaw po or nanay mo ay or tatay mo ay nagtatrabaho sa isang, anong tawag dito, sa isang basta law in emerald, ganyan, or may mga trials sila, tapos ang judge nyo doon ay babae, wala kayong pasok. Mapag-asawa nga ng judge. Hoy! Charot Hindi lang. mo nakakatakot na pangasawa. Oo nga eh. Mga judge, lawyer. Diba? Parang hindi ka mananalo. Sa ugali kong to. Sa ugali kong So, to. ano pa kaya Ikaw ako? din, hindi ka nagpapatalo. Sabi nga dito sa sa comment section, ang arte ni Toby. Oh, di ba maarte na ako. Tapos mag-aasawa pa ba ako ng lawyer? Maria Sutton, hindi naman. Ganyan lang talaga si Toby Baby. Toby. Baliktad, ano ba? Hindi, Toby Baby. Ayan, ganyan. Nakalimutan mo na pangalan ko. Ano yung sa tingin mong trabaho na hindi mo makakasundo bilang asawa? Makakasundo. Hindi mo makakasundo. Ano ba? Hindi You'll ko- have a hard time, dealing with her. Siguro if she's like this. artista. Why? Kasi syempre, di ba, pag sikat kang artista, tapos may ka-love team ka, may kissing scene yun. Oh, hindi ba kaya? Ay, ayoko, seloso ako. Uy. Kahit trabaho niya yon? Ay, hindi. Walang halik-halik. Seryoso? Oo, hindi. Paano kung naging bago mo pa siya maging jowa, ganun na yung ganap niya? Mag-resign ka, Chos. Hindi. Wow, Syempre, grabe, kapag ganun naman, maintindihan ko naman yun. Oo, pero at some point, di ba, iisipin mo rin na asawa mo, may kahaligang iba. Yes, alam ko dapat professional, no? At craft niya yun, di Kailan ba? magsalita ka, iinom ako kanina pa to na-delay Pero yun na nga, parang ang sakit kasi sa puso, lalong-lalo na kung may bed scene. Kung isipin mo, di ba, kapag artista ka, di ba, hindi naman mawawala yung mga bed scene, di ba? Yung mga ganong scene, kapag may ka-love team ka, tapos lalong-lalo na kung rom-com yung pelikula nyo, teleserye nyo, hindi maiwasan yung bed scene. So ngayon, may naisip akong paraan. No? Paano? Magpapadouble siya. Kissing scene. Bed scene. Double yan. Kung artista ka talaga. Ganun. Double. O bakit? Pwede yun Grabe. Hoy! So hindi ka talaga jojowa ng artista? Hindi. Una sa lahat, di ko kaya. Hindi, joke lang. Grabe ka Ano naman? naman. Siguro yun yung naisip kong paraan. Bakit kasi ngayon, mga editor ngayon, kayang-kaya ng palitan yung mukha mo, i-CGI. Ay, totoo yan. Diba? Kasi editor din naman ako, kaya ko yun. Ano pa kaya sila, mga professional. Oo, Diba? no? So yun yung naisip kong paraan, no? Pagpa-double ka, para happy-happy tayo. Okay. May kondisyon pa. Bakit naman? Ang taray, kondisyon pa. Ako, feeling ko pag ako, hindi ko kaya yung mga, yun nga, lawyer, Lawyer? judge. Kasi nagkaroon na ako ng manliligaw na lawyer noong nakaraan. Nakaraan? Hindi noon pa. Ano, noon pa? Nakaraan. Past. Okay, sige. Nakaraan. Akala ko nung nakaraan lang na, like, last week, ganun. Hindi. Nagulat naman ako. Hindi ko kinaya, baby Tobes. Lagi kami nagtatalo. Oo. Kasi syempre, di ba, una sa lahat, yung lawyer kasi hindi siya Totoo magpapatalo yun, Hindi ko alam, pero lahat kasi ng mga ganap, lahat ng sabihin, hindi ko alam kung siya lang yun. Kasi siguro meron naman mga lawyer na light lang naman i-take yung mga bagay-bagay. Pero siya talagang ang complex. Isa pang hindi ko bet yung mga nagdodoktor. Nagkaroon na rin ako ng manliligaw na nagdodoktor. Ba't ayaw mo ng doktor? Una sa lahat, di ba, pag nag-asawa ka or nagjowa ka ng doktor, libreng consultation. Yeah, I know. Ay, bakit? Pero masyado, ewan ko kung siya lang din to. Hindi naman siguro lahat ng nagdodoktor o doktor ay ganito. Ang critical nila sa mga bagay, yung madetalye sila. Ay, oo. Tapos alam mo yon yung medyo may pagka-perfectionist. Oo. Actually, kapatid ko, Oo. Itong nakaraan, nurse pa lang yun, hindi pa doktor, Oo. Kapatid ko, Oo. Sabi sa akin, Kuya, tigilan mo na yung kaka-soft drinks mo. Pero ang ginawa ba naman, nilagyan ng tubig yung soft drinks ko. Totoo naman. Alam mo, para sa akin, ayoko nung pinapakailaman mo, iniinom ko, pagkain ko. Diba? O sige, kumain ka, okay lang. Sumubo ka dun sa pagkinakain ko. Pero wag mong Gagawin yun. gagawin yung mga ganong bagay sa iniinom ko at kinakain ko. Ayoko pet peeve. Papakailaman yung mga papakailam. iniinom mo. Kung ano yung iniinom ko, ganun gusto kong lasa, ayun na yun. Oh. Diba? So wag mong papakailaman. Okay. Alam ko naman yung kung saan siya nanggagaling, di ba? Okay, Concerned lang siya sa akin. Oo. Nag-nurse nga siya para alagaan kami, di ba? Oo. So ayun. Pero wag mo papakialaman yung soft drinks ko. Okay. So yun yung mga hindi natin bet na maging asawa.
Pero at some point, no, parang may perks din naman kapag naging asawa mo sila at alam mo na maging jowa, di ba? Kasi kung magjojowa ka ng lawyer, automatic may lawyer ka na kaagad. Oo. Hindi ka gagastos ng malaki kung, like for example, magkaroon ka ng kaso, di ba? Hindi ka gagastos ng malaki kasi mahal ang mga bayarin kapag may lawyer ka, di ba? Kukuha ka pa ng iba. Ngayon, makukuha mo ng libre. Totoo ba yan, Attorney Mark Roñez? May kaibigan kasi ako eh. Si Mark Roñez, si attorney. Talaga ba? So ngayon naman, Okay, consultation. kapag doktor naman, di ba? Pwede rin naman. Kung kunwari, surgeon yung ano mo. Yung naging asawa mo, di ba? Grabe naman sa surgeon. Oo. Di ba pag nagkaroon ka ng kunwari, may, ano ba dito? Appendicitis. Oo. Di ba? Hahatiin yan. Libre. Di ba? Grabe naman sa libre sa bagay. Asawa mo naman eh. Pero syempre may mga hospital bills. Hospital bills. Pero yung professional fee ng isang doktor or doctor's fee, di ba? Libre na yun. Oo. Ito pa, pero ang pinakamasarap siguro maging jowa or maging asawa na profession. DJ. DJ, kasi lagi kang may kausap. Napakadaldal natin, di ba? Ako hindi. Ako kasi sa puso sa salita at sa gawa DJ ako Ang daldal ko di ba? Tapos, feeling ko lang naman, masarap maging jowa yung mga chef. Ay, oo. Isa pa yan. Masarap magluto. O hindi naman kayo, mahilig lang din magluto. Sa bagay. Kasi syempre una sa lahat, di ba? Kapag may nagjowa kang magaling magluto, hindi naman kayo marunong lang magluto, di ba? Or chef, di ba? Oo. Automatic kada breakfast masarap yang kakainin mo. At ang plating, maganda ang presentation. Panis, ala master chef pa yan. Kaya nga. Diba? Panis na panis si Gordon Ramsay. Tapos ang mangyayari pa dito, kapag may pamilya na kayo, di ba? Every Sunday, full course meal ang mangyayari sa inyo. Kasi yun yung expression of love nila Yes, di ba? Ako pa nga lang na hindi chef, gano'n na kaagad ako Kada Sunday pinagluluto ko nanay ko. Breakfast dyan. Paano pa kaya sa taong mahal na mahal ko? Totoo. So wala lang. Kayo ba? Ano bang mga jowa ninyo? Okay ba kayo? Parang kung ikaw tatanungin, no? Magjojowa ka rin ba ng kapwa mo, DJ? Hindi. Bakit? Kilala ko yung mga hilatsa ng bituka ng mga DJ. Ilang taon na akong DJ. Alam na alam ko. Hindi ako magjojowa ng DJ, kapwa ko DJ. Sorry na po, mga nasa banda, mga may personality, may pangalan. So gusto mo yung low-key. Low-key, gano'n. Oo, mga businessman. How about funny? Pwede rin naman. Pwede rin naman. Oo. Sinabi mo lang yan para hindi ka maging rude, no? Hindi naman. Grabe ka naman. Bakit naman hindi? Diba? Kasi para sa akin Ikaw ba? Oo, pwede. Ano masama doon? Para sa akin kasi wala. Sinabi ba akong masama? Nagtatanong lang ako. Ay, wala. Nagtatanong lang din naman ako kung Sabi bakit ko, naman. Ikaw ba? Ikaw ba? Jowa ka Sabi ko ba? hindi kasi wala namang masama doon. Kasi una sa lahat, di ba? Kapag nagmahal ka ng isang panay, solid ka agad yan sa'yo. Solid sa'yo. Lalong solid fan yan sa'yo. Ay, naku. Ia-adore ka magmahal niya. yan. Ia-adore ka niya dati. Diba? Bragging rights mo yan. Dati, panay lang ako. Ganyan. Talagang sinusundan ko siya palagi. Ngayon, asawa ko na siya. Diba? Panis. May mga ganyan. Gabby Concepcion at saka yung asawa niya. Diba? Alam mo, may isang wrestler, no? Sikat na sa Amerika, no? Si Randy Orton. Ay, ganyan din. Oo, ganoon din siya. Nanunood lang yun sa sa show nila. Sa isang episode ng Raw. Tapos nakita niyo yung babaeng yun. Tapos umalis sila. Then ayun na, the rest is history. Diba? Randy Orton na yun, ha? Alam mo, depende talaga yan sa kung magkakasundo kayo o hindi. May nagtatanong tuloy. Bakit, Lindsay, anong meron sa buwis na DJ? Wala naman. Bakit? Ayoko kasi nang iisipin ko palagi na may sino ba yung sumusunod sa kanya, sino ba yung nagpapapansin sa kanya. Yun yung ayoko kasi na-anxiety ako. Hindi ko kayang i-handle. Hindi ko kayang i-handle yung idea na baka mamaya may lumingkis sa kanya, ganyan. May tiwala ako sa tao. Wala akong tiwala sa mga nakapaligid. Mga maaaring pumaligid sa kanya. Alam mo yan din yung isa sa dahilan ko kaya ayoko pagjowa ng artista. Kasi syempre kapag artista, mas sikat yan sa atin. Hindi natin carry. Oo, di ba? Isipin mo, di ba? May mga funny yan na talagang yayapos pa sa kanya. Saka yung bonggang itsura ng mga funny. Oo. Alam mo yung mas gwapo pa sa'yo? Mas maganda pa sa'yo. Di ba? Ayoko lang ganun.
Hindi ko kinakaya. Diba? Hindi ko kinakaya yun. Isipin mo may tsura naman tayo, di ba? Oo. Pero yung aaligid sa kanya, yung taong mas gwapo pa sa'yo, mas maganda pa sa'yo, mas sexy pa sa'yo, mas macho pa sa'yo. Diba? Di ba may abs pa? Mas mayaman pa sa'yo. Diba? Mas matalino pa sa'yo. O, di ba? Diba? Kaya, ayoko. No. Diba? Hindi natin kaya yan. Alam mo, nilalaman tayo ng mga insecurities natin. Promise. Kaya hindi Diba? ko kaya yung nasa limelight din. Hindi naman sa pagiging walang tiwala sa partner natin, di ba? Pero iba naman yun eh. Hindi naman sa pagiging siguro seloso, no? Pero iba pa rin talaga kapag nararamdaman mo na yung mga ganung bagay. Oo, iba pa rin yan. Kaya nga natatakot ako ngayon kasi si Romel may offer sa kanya na Wala. No, may napuntahan kasi siyang agency. Tapos sakto nandun yung talent manager. Kinukuha siyang model-model. Ay, syempre, si Kuya Romel matangkad. Kinukuha- Guwapings. Hindi pa ako nagpa-bluff or what pero totoo yan. Kinukuha siyang model-model. So what if, eto, kunin siya ni Kuya Romel. Tapos, ang gagawin, hubad. Hubad? Okay Alam lang mo, sa'yo? kayang pikein niya ng editing. Ay, hindi. Wala daw edit. Hindi, depende sa kanila kung gusto nila. Sabi ko kay Romel, ikaw, sige lang, grab mo kung saan tayo magkakapera. Wow, basta pera, no? Or, Oh. what if, gagawin siyang artista sa isang hubad na pelikula. Like, kita yung yung mga features niya, like butt. Depende sa presyo. Sa bayan. Basta pera eh, no? Siyempre naman, dapat may pipresyuhan mo yun. Baka naman mamaya talo ka, tapos nilabas mo na lahat, di ba? May tanong dito, kapag politician po, magjowa po ng politics. Politician to, ibig sabihin, bet nyo po. Politician, baby toes. Politician, parang ayoko. Bakit? Kasi, wala lang, parang, ewan ko, parang ayoko din lang talaga. Kasi una sa lahat, magulo yan. Ang gulo. Para sa akin ha. For you, okay. Para sa akin ha. Okay. Opinion ko lang naman ha. Magulo. Kaya no. Ganun. It's a no for you. Ikaw? Meron na kasi ako experience na ganyan. Natakot ako nung una. Kasi nag-host ako, ikikwento ko lang. Nag-host ako ng isang event. Tapos sakto dun sa events place na yon, may isang event din na nangyayari, parang meeting yata. Tapos may isang congressman na nandun. Natakot ako kasi yung isang lalaki na siguro kasama niya, bodyguard niya, ganyan. Lumapit sa akin. Tapos may binigay na something, di ko na matandaan. Sabi, hi daw po, sabi ni congressman. Sabi ganun? Bata pa ako nun. Hala, pagkatapos ng event, tumakbo ko dun sa resting area. Nagpalit ako, nagsombrero ko and all. Yung total, iba talaga na yung itsura. Tapos umalis na agad ako. Natakot ka? Takot ako. Kasi syempre, di ba, isipin mo, ewan ko ha, Oo. what if yung yung tao na yun, may pamilya na. Oo. Tsaka, Diba? pag sobrang influential, di mo din talaga Yes. alam kung anong kaya nilang gawin. Hindi meron ako naisip na masama about mga congressman or politics. Pero kasi big name sila, kahit hindi din pa sinabi sa akin kung sino yon, the fact na may mga bodyguard tapos yung Tama. congressman. Hoy, napatakbo talaga ako palabas. Tapos meron pa isang sikat na Na. personality. As in, sikat Ano naman na nangyari? sikat. Ano naman nangyari? Nakwento ko na to sa'yo noon eh. Ayaw nga, no? Nakwento ko na to. Kinuha niya yung number ko and all that. Tapos nag-miss call. Tapos sabi, number mo pala to. Sabi ngayon, yes po, boss. Channeling, ganyan. Huwag mo na akong tawaging boss, ganyan. Kasi ano naman yung boss mo eh. Ano po yung tawag ko sa inyo? Baby. Baby or honey. Uy. Tapos lagi niya na ako mini-message. Susundan niya ako. May mga bodyguard din yun na malala. Naku. Kaya hindi ko betching. Ang ginawa ko, yung SIM card ko nun, hindi pa uso nun yung blocking sa cellphone eh. Talagang tinanggal ko yung SIM card sa telepono tapos the whole day yata yun. Hindi ko kinabit yung SIM card ng telepono. Parang kinabit ko siya kinabukasan na. Parang kasi diba kapag may bodyguard siyang kasama, automatic pag kasama ka niya, kasama mo na rin yung bodyguard. Parang iba na yung buhay mo. Oo, totoo. Parang ang dami nang titingin sa'yo, di ba? Ako sa buhay ko kasi gusto ko low-key lang. Low-key. Di ba? So, kumbaga may pangalan tayo pero hindi nila alam na ikaw yun. Oo. Kasi gusto mo pa rin sa buhay mo na meron kang private life. Para sa akin yun ang gusto ko. Yun yung bet mo. Para kapag pupunta man ako ng bus terminal, ay chill lang ako dito, kalmado lang ako. Kung kilala nyo ako, thank you, di ba? Kung makikilala nyo man nyo ako, lapitan nyo ako. Okay, sige, pa-picture na. Thank you so much, di ba? At kung hindi naman, di kebs lang, di ba? Oo. Kalmado ka lang, chill ka lang. Oo. Saka yung yung kamay mo nasa bulsa mo, di ba? Oo. Sound trip ka lang, di ba? Okay, di ba? Normal na buhay. Doing your own thing. Ganyan.
Ako okay lang din ang kilala kahit papaano. Yung ngayon, kahit papaano na kasi I get to fight for some other people. Like lalo na yung mga walang say or kung minsan na tatapakan na sila tapos hindi pa nila alam na mali na yung ginagawa sa kanila. May mga ganong experiences ako na ako talaga yung alam mo naman, kilala mo naman ako. Diyos ko. Ako talaga yung parang lumalaban for them or sumasagot for them. So, alam mo yun, kahit papaano may din, may advantage din. Oo, so yun. So okay what if din. ako, inaway ako ng isang tao pag lalaban mo? Depende sa kung bakit kanya inaway. Siyempre ako tama, ganun. Mamaya naman, ikaw yung mali. Di syempre. Dahil kaibigan kita, kakampihan kita. Pero kukonyatan kita kapag tayong dalawa na lang. Alam mo yung mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Pero ganyan. dapat, pag tatanggol mo pa rin ako. Oo, dahil ang gagawin ko sa'yo. Kaibigan kita. Oh. Diba? Pag tatanggol mo. Pag tatanggol talaga. Kahit mali ako. Hindi masyado. Huwag naman ganun. Ngayon, totoo lang yan. Yan yung parang advantage minsan or perk kapag medyo kilala ka. Kasi kung gagamitin mo siya sa tamang paraan, ayun, yun lang. So anyway, yun na nga, ang dami na natin napag-usapan dito at syempre depende rin naman yan sa inyo kung ano talaga magiging gusto nyo, di ba? Totoo. At eto siguro nasasabi lang natin to kasi hindi pa nangyayari sa atin. No? At what if lang din naman, yung tao na yon, yung ayaw mo na profession na yon, yung ginagawa niya, ma-in love ka dun sa tao na yon. What if, di ba? So, babaliwala yung mga ganyang bagay. Kung ngayon ayaw mo, pero pag nagustuhan mo na siya, na in love ka na sa kanya, gustong gusto mo na yan. Wala ka nang pakialam at susuportahan mo pa siya. Kasi yan ang nagagawa ng pagmamahal. True. I-embrace mo lahat. Been there, done that. Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay. So mga pangga, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo